trophy Pilipino. Yung love ko for fashion grew and grew until I got older. Para masabi ko, grabe, hindi ko na makontain. Oo. Kailangan ko siyang pag-aralan. Nagkarambola ang nasa 12 sasakyan sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Base sa investigasyon ng pulisya, nawala ng preno ang isang closed van sa tumama sa sinusundan na jeep. Tumama rin ito sa kasalubong na sasakyan. At dahil sa aksidente, ilang oras ding isinara sa mga motorista ang Cannon Road at pinadaan muna sila sa alternatibong ruta. Milyong-milyong pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo ang nakumpiska sa iba't ibang probinsya. Nakatutok si Jonathan Andal. Nakabaon sa lupa ang mga selyadong sigarilyong nasamsam ng pulisya at Bureau of Customs sa isang bodega sa Parang, Maguindanao del Norte. Ayon sa Bangsamoro Regional Police, halos 2,200,000 boxes ng smuggled na sigarilyong may halagang mahigit 106 million pesos ang nahukay nila. Walang nadatnang sinuman sa warehouse sa mga otoridad. Sa Zamboanga City, kumpiskado sa isang bangka ang mahigit 300 kahon ng smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng mahigit 21 million pesos. Arestado ang 3 tripulante na walang may pakitang mga dokumento. Sa Panacan, Davao City, naharang sa checkpoint ang wing van truck na ayon sa mga pulis ay inamin ng driver at pahinante na kargado ng smuggled ding mga sigarilyo. Nasa 10 million pesos ang halaga ng nasa 200 kahan ng sigarilyo. Na-turnover na ang mga kontrabando at truck sa customs. Sa San Mateo, sa kolong-kolong isinakay ang mga sigarilyong tinangkang ipuslit sa police checkpoint. Aabot sa 140,000 pesos ang halaga ng mga yan. 4 na lalaki ang naaresto na plano raw ibenta ang kontrabando sa mga tindahan. Halos 300 rim naman ng sigarilyo ang nakumpiska sa Aritaw, Nueva Vizcaya. Huli ang mag-asawang suspect matapos magbenta sa isang poster buyer. Mahigit 100,000 pesos ang nasabat na sigarilyo na walang mga dokumento. Sa San Simon, Pampanga, isang bodegang imbakan umano ng mga kontrabando ang sinalakay ng CIDG. Nasamsamang halos 600 kahan ng illegal na sigarilyo na 36.9 million pesos ang halaga. Tinutukoy pa ang mga nasa likod nito. Nitong bagong taon, mahigit 2.5 billion pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang magkahiwalay na nabisto sa Malabon at Batangas City. Na hinala ng mga otoridad, may malaking grupong nasa likod ng pagpupuslit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa dami ng nakiisa sa tinaguri ang pinakamahabang traslasyon na puna ng pamunuan ng Quiapo Church ang ilang naging balakid sa andas. Gaya po ng pagiging mas agresibo raw ng mga deboto sa pagsampa. At mula sa Maynila, nakatutok live si Bernadette. Bernadette? Pia, pinakamahabang traslasyon at pinakamalaking bilang ng mga nakiisa sa selebrasyon. Ganyan inilarawan ng Quiapo Church ang traslasyon ngayong taon. 7.4 million ang mga debotong sumama sa traslasyon, batay sa datos ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa taya naman ng Quiapo Church, 9.64 million ang dumalo mula pa sa simula ng Novena Masses noong December 31. Ayon sa Quiapo Church, ito na ang pinakamalaking bilang ng mga isa sa pagdiriwang. Pero kasagsagan pa lang ng prosesyon, may mga napuna na ang pamunuan ng traslasyon. Ilang beses tumabingi ang andas dahil sa pagsampa ng mga deboto sa unahan. May mga deboto ring pilit na inabot ang bahagi ng krus sa likod. Ngayon daw, tila mas agresibo sa pagsampa ang mga deboto. Makalagpas ko nung unang segment at papasok ko ng round table na lugar, nilargahan na ho namin ng lubid. However, mas pinipili talaga ngayon ng mga debotong makasampa sa harapan. Umabot din ang andas ng mahigit 6 na oras mula sa Finance Road paakyat sa Ayala Bridge. Mas matagal kumpara nung nakaraang taon.
Marami rin daw kasing deboto ang sumalubong sa andas kahit sinabi ng bawal. Kaya nga isinara na ang ilang kalsada at tulay kabilang ang Ayala Bridge. Pero wala raw nagawa ang mga barikada at mga nagbantay na pulis. Medyo paangat po yun. And at the same time, yung clearance ng andas natin dito sa ground is napakaliit. Yung buhos ng tao nasa salubong from Picasal Street at saka dito sa Padilla ay talagang naglagay tayo actually ng detail doon para i-block yung mga salubong. Pero kagaya ng sabi ko kanina, hindi natin napigilan yung mga deboto na napakarami po at nabuwag po yung formation po. Halos 10 oras naman ang inilagi ng andas sa mga sulok ng Quiapo sa Arlegui, Duque de Alba at Castillejos. Pinakamatagal yan sa kabuuan ng andas. Nakaantala rin ang kalituhan sa San Sebastian Church na pagsampa ng 24 oras ng traslasyon, pansamantala sanang pagpapahingahin ng mga ihos at mga medical volunteer, pero nahatak na ito ng mga deboto. Nung nakita namin kasi yung andas na nabaliktad na nila, hinayaan na namin kasi napakatagal nga at hirap kung sakaling ibabalik pa on its reverse side. Kahit perforated o butas-butas ang isang bahagi ng andas para hindi makulob sa loob, kapansin-pansin pa ring nag-moist ang salamin ng andas. Lahat ng yan ay aral daw para sa mga otoridad at sa pamunuan ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno para sa mga susunod na taon. Pag-aaralan ng mga posibleng pagbabago sa susunod na taon gaya ng pagpapaikli at pagbago ng ruta habang isinasaalang-alang ang simbahan at ang mga deboto. Ito ay isang malaking hamon sa atin para pag-isipan lalong mabuti. Taon-taon nagkakaroon kami ng evaluation and every year nagkakaroon tayo ng mga innovations, ang mga pagbabago para kung sakaling ganon, mas lalo nating makita yung tamang timpla o formula na dapat nating gawin. Pag-aaralan din daw ng pulisya kung maaaring tumulong ang kanilang hanay sa pag-usad ng andas sa mga susunod na taon. Samantala, tuloy-tuloy naman ang regular na misa ngayong araw dito sa Quiapo Church. Pia? Maraming salamat, Bernadette Reyes. At susunod, pulis namaril ng babae sa resto bar, pati 3 kabarong umaresto. Binaril. Hepe ng pulisya, isa sa mga napatay. Aso sa Iloilo City, nakitang may nakatarik sa likod. At uwak sa Capiz, paanong nagkaroon ng salapi? Kuya Kim, ano na? Walang pati ng pagtutok sa 24 Oras Weekend.